Sa kabilang banda, so I wanted to think of unique ways to ensure our spot in the limelight. Ayoko na nauungosan tayo ng baguhan lang sa industriyang ito. Nakaka-intimidate ang boses ng matandang boss nila. Narinig niya na magbigay ng suggestion si Giancarlo. Dumaka ulit ang atensyon niya kay Giancarlo. Proud na proud talaga siya dito. Napasilap siya kay Adrian na panay lang ang paglalaro ng ballpen na hawak ito na para bang bagot na bagot sa meeting na iyon. Nakita niya ng marahan tong tumayo habang busy ang lahat sa pagbibigay ng kanya-kanya mga suggestion. Nakita lang niyang papalapit na ito sa kanya. Agad lumipat siya ng pwesto dahil baka lumapit nga ito ng tuluyan at maamoy pa siya. Nagtataka pa to sa ginawa niya habang kumuha ito ng tasa sa likod niya at kumuha ng kape sa coffee maker. Coffee? Alok ng binata bago nito inilapit sa bibig ang tasa. Umiling-iling lamang siya habang dahan-dahan pa rin humahakbang papunta sa gilid ng bintana para dumistansya pa rito. Mas lalo napakulot to ang binata habang tinitingnan siya. Bakibit balikat na sumandal lamang din ito doon at tumarap sa mga taong busy rin sa pag-uusap. Napatay ulit siya ng tuwid nang si Giancarlo naman ang nakita niyang tumayo. Palapit din to sa kanila. Na makalapit, tumango ito sa kanya at bahagyang umiti habang kumukuha ng tasa para kumuha ng kape. Nabagot ka rin, bro? Nakangiting tanong ni Adrian dito. Tumingin si Giancarlo sa kakambal saka ngumiti ng tuluyan. Actually, it's the opposite. I'll take this as a challenge. Sabi nitong tumabi pa kay Adrian. Hindi siya makakilos sa gilid ng bintana. Pagkakataon niya na yun na paamuyin si Giancarlo sa pabango niya at sambitin ang ritual. Hindi na nag-iisip pa na bigla siyang tumabi kay Giancarlo. Kunwari sumilip sa tasang hawak ito para lang mailapit ang leeg niyang may panggayumang cologne. Nagulat ang dalawa sa ginawa niya, lalo't matagal niyang hinayang mapalapit ang leeg nito sa ilong nito. Peste, ano ba yung ritual? Pumikit siya para pilit inaalalang dasal. Mahinang usal niyan, alam niyang naririnig ng dalawa. Come baby, come. Oh my, ano nga ba yun? Come, endless? Pinirig niya ng ulo habang nanatiling nakapikit. Lord, bakit bang hina niya sa pag-memorize? Miss Ibarra? Takang tanong na Giancarlo na bahagyang umusod palayo dahil di pa rin niya nailalay ang leeg sa harapan nito. Saka lang siya nagmulat ng mga mata. Nakita niyang takang-takang mukha ng dalawa. Napapahiyang lumayo na rin siya kay Giancarlo. Mission failed. Tinitingnan ko lang kung may laman pang tasa ninyo para ma-refill ko. Alanganin pa siyang umiti kay Giancarlo habang nagpapaliwanag. Nakita niyang biglang pagtawa nito. Muntik pa niyang isumpa ang sarili dahil kahit ang simpleng paunang hakbang, hindi pa niya nagawa na maayos. Nang maubos ni Adrian ng kape, kinausap siya nito na pilit na sinusupi lang iti. By the way, Clara, pakitawagan mo yung utility staff after the meeting. Para kasing may patay na daga or baka basurang mabaho na hindi na ilabas. Nawala ang ngiti nito nang sabihin yon sa kanya. Bumaling si Giancarlo kay Adrian. My sinusitis is acting up. I can't even smell a thing. Sabi nito kay Adrian. Hallelujah! Parang nahihimas-mas ang sabi ng isip ni Clara. Akala niya tatatak na sa utak itong mabaho siyang klase ng babae. Okay po. Tayong naisagot niya bago bumalik ang dalawa sa mesa. Si Adrian kumuha muna ng juice na nasa lata sa loob ng mini refrigerator doon. Na makalapit na sa mesa, ibinigay na nito yon sa lola nito. Isa-isa na nagsitayuan ng mga nasa meeting nang tapusin ni Mrs. De Luca iyon. Nang wala ng ibang taong nasa loob, lumambot ng itsura nito habang nakikipag-usap sa mga apo. Iba pala talaga ito kapag tungkol sa trabaho ang pinag-uusapan nila. By the way, meet Miss Clara Ibarra. She is Monica's new assistant. Naalalang ipakilala siya ni Adrian sa matanda. Ngumiti siya ng kamay sa matanda nang mapatingin to sa kanya. Come here, Clara. Ikinaway pa ni Adrian ang isang kamay nito para palapitin siya. Alanganin naglakad siya papalapit sa mga ito na nakaupo pa rin. Baka maamoy pa siya ni Mrs. De Luca. Nice to know you, Clara. Huwag kang masyado magpapadala sa sinda kay Monica, okay? Gusto kong wag na siyang magpalit pa ng assistant. Pabayong sabi nitong inilahad pang kamay sa kanya. Ikinagagalak po kayo makilala, Mrs. De Luca? Kiming sagot niya. Alam niyang hindi siya nakikilala nito gaya ng hindi siya nakilala ng dalawa. Sino ba naman makakaalala sa isang probinsyanang apo ng isang manghuhula? Wala namang extraordinary sa mukha niya. Agad na bumitiw siya sa pagkakakamay sa matanda dahil baka dumikit pa sa kamay nito ang amoy ng kakaiba niyang kulon. May iniutos sa kanya si Giancarlo na ipapabigay ng mga dokumento sa mga empleyado sa department nila bago tuloy lumabas ang mga ito. Nang mapag-isay, agad na pumasok siya ng CR.
Sinabong mabuti ang kamay at leg pati na rin gilid ng tenga para maalis ang amoy ng pinahid niya kanina. Jack Clara, may iba pang paraan. Hindi ka dapat basta-bastang susuko. Nakangiting tilitigan niya ang mukha sa salamin habang kinakausap ang sarili. Sa kabilang banda, may kopya na siya ng susunod na panggagayuman niya. Kinunan niya ng picture ang pahinang iyon. Kung hindi raw siya magtatagumpay sa unang step, pwede na yung pangalawa. Medyo mahirap ang step na yun dahil kailangan daw niyang kumuha ng bulaklak galing sa patay para matiyak na magiging patay na patay din sa kanyang kakayumahin. Ibig sabihin nun, kailangan niyang pumunta ng sementeryo para kumuha ng kahit isang bulaklak sa 6 puntod at ibigay iyon kay Giancarlo sa loob ng 5 araw. Kailangan nga rin niyang orasyonan ng bulaklak bago ibigay sa lalaki. Kahit alam niyang mahirapan siya, hindi pa rin siya pinanghinaan ng loob. Pagka-uwi galing sa trabaho, nagpahinga muna siya saglit saka nagluto para makakain muna ng hapunan. Mabuti na lang at may sementeryo sa hindi kalayon sa lugar na tinitirhan niya. Ang sementeryo ay makikita lang sa gilid ng kalsada sa kabilang kanto. Maliit lang yun at tingin niya may mga kamag-anak lang din naman na nakatira sa lugar na iyon ang nakahimlay sa sementeryong iyon. Sa gabi niya isasagawa ang plano para walang makakakita sa kanya. Alas 8 ng gabi siya lumabas ng boarding house. Nakasuot siya ng jacket na may hood saka nagsuot pa siya ng baseball cap para tiyaking walang makakakilala sa kanya. Sumakay siya ng tricycle sa lugar saka tumambay saglit sa tindahan malapit sa sementeryo. Kinakabahan pa siya na makitang walang ilaw doon. Mabuti na lang at may dala siyang flashlight. Walang gate ang sementeryo kaya hindi niya napoproblemahin pa ang pagpasok. Maya-maya, dahan-dahan na rin siyang lumalapit doon nang wala na siyang masyadong taong nakikita. At nang makakita ng pagkakataon, pumusit na siya papasok. Malakas man masyado ang kabog sa dibdib, hindi niya na pinapansin pa yon. Inilawan niya isa-isa ang mga puntod. Naghahanap ng kahit isang bulaklak. Agad na nabuhayan siya ng loob na may namata ang isang vase na may bulaklak na parang papalanta na rin. Mabibilis sa mga hakbang, nilalapitan niya iyon. Kumuha siya ng isang tangkay ng rosas na medyo okay pang mukha. Ibinasok niya iyon ng maingat sa loob ng jacket, tsaka nagmamadali nang lumabas doon. Nagpalingalinga ulit siya bago lumabas ng tuluyan para siguradong walang makakakita sa kanya. Pagdating sa tinutuluyan, excited na nilagay niya agad ang rosas sa isang maliit na vase na binili kanina. Nilagyan niya ng tubig iyon saka kinuha ang libro ng panggagayuma. Utinam mortui and surior de hoc, flore pereni cremer, igne amoresis prome. 3 beses niyang sinambit ang orasyon habang nakapikit at nakataas ang kamay sa vase ng may bulaklak. Nakangiting dilirt niya ang mga mata pagkatapos. Kinabukasan, maaga siyang pumunta ng office para mailagay ang vase na may bulaklak sa mesa ni Giancarlo. Inilagay niya ang vase na walang tubig sa bag pati ang bulaklak nang pupunta na siya sa opisina. Iningi niya sa guard ang susi ng opisina ni Giancarlo at sinabi na may pinapakuha ang binata. Mabuti na lang at wala ng maraming tanong ang guard at pinigay agad yon sa kanya. Pumunta muna siya ng CR para malagyan ng tubig ang vase at maayos na mailagay ang bulaklak bago pumasok sa opisina ni Giancarlo. Wala pang katao-tao sa office kaya't malayang na ilagay ang bulaklak sa mesa ng binata. Nag-spray pa siya ng pabango sa bulaklak. Siyempre, yung pabango na walang halong bawang at sibuyas na. Tinapon niya na yung cologne na yun. Na makalabas ng opisina, naisipan niyang maglibot-libot muna sa labas. May nakikita siyang mga naka-frame na display ng mga editions sa magazine sa mga ito na nakadikit sa dingding. Halos sa mga yon ay cover ng pamilya de Luca na sa larawan. Hindi talaga siya mag-asawang titigan ng mukha ng lalaking minimiti. Naglalakad siya sa mahabang pasilyo habang tinitingnan ng display na naka-frame sa isa-isa. May mga iba't ibang sikat na models din siyang nakikita sa mga yon. May iba pa ngang international models. Bigla siya natigilan sa isang naka-frame. Napahawak pa siya sa dibdib nang maramdaman ng pagkirot noon. Ang nasa larawan kasi ay si Giancarlo na nakaluhod at may bitbit na kahon na may singsing sa harap na tila gulat na gulat ang mukha ni Hana. Sa tingin niya ay talagang stolen shot iyon. Hindi niya namalayan ang biglang pagturo ng luha habang nakatitig siya sa larawan. Nagugulat lang siya na may biglang nagsalita sa tabi niya. Do they look like a perfect couple? Bigla niyang nilingon ng tumibes sa kanya at nakita nga niya si Adrian na nakapamulsa, nakatitig din sa larawan ng kapatid fiancé nito na alam niyang ex ng lalaki. Mabilis tinanggal niya ang salamin sa mata para pahiran ng duha ng isang kamay. Saka naman bumalik ng tingin ng binata habang busy siya sa pagpapahid ng mga mata. Are you crying? Worried na tanong ng lalaki.
Umiling-iling siya kahit di tumitingin dito. Napuwing lang po. Tanggi niya habang sinusuot niya ulit ang malaking salamin sa mata. Wala siyang narinig na sagot dito kaya tumingin ulit siya kay Adrian na pinagsisihan niya dahil nakita niyang titig na titig pa rin to sa kanya. Maya-may napapuntuhan niya rin ang binata saka tumingin ulit sa larawan. My brother is a very lucky man. Parang sarili lang din ito ang kinakausap. Siya naman ang napatitig sa mukha nito. Lumamlam ang mga mata niya habang nakatingin dito. Siguro mas doble ang sakit na nararamdaman ni Adrian kaysa nararamdaman niya. Kitang-kita niyang lungkot sa ekspresyon ng mukha nito kahit naka-side view na ang lalaki sa kanya. Hindi niya inaasa na bigla itong titingin sa kanya. Huling-huli siya nitong nakatitig dito. Agad binawi niya ang mga mata at saka tumingin ulit sa isang picture sa gilid. Dama niya ang tuloy ang pagharap nito sa kanya kahit di na siya nakatingin dito. Ano sa tingin mong meron sa kapatid ko? Magkamukha naman kami. Pero bakit para nasa kanyang lahat ng gusto ko? Nako, parang feel pa talaga mag-imo ni Adrian sa kanya ngayon. Sinimulan niya kasi ng paiyak-iyak niya eh. Anong sasabihin niya? Napakamot pa siya sa pisngi bago bumaling ulit dito. Ano bang gusto mong nasa kapatid mo? Pa-inosenteng tanong niya. Kunwari syempre hindi niya alam na ex ito si Hana. Parang natigilan naman ang binata sa tanong niya. Tapos ay biglang umiti na. Just kidding. Of course. Alam kong mas gwapo ko sa kakambal ko. Mas marami naghahabol sa akin kaysa sa kanya. Natatawa ng sabi nito. Tumunog ang phone nito at mabilis sa tinignan iyon ni Adrian. Tsaka ngumit na makita ang screen ng phone. See? Sabi pa nito sa kanya bago nito sagutin ang tawag. Liza, yeah. I got your message. Sagot nito sa kabilang linya. Sumenyas pa ang lalaki sa kanya bago tuloy tumalikod para pumunta na siguro sa office ito at ipatuloy ang pakikipaglampungan nito kay Liza. Baka isa na naman ito sa modelo noon. Inikutan niya ito ng mga mata na makatalikod na ito. No wonder, iniwalayan to ni Hana. Sa kabilang banda, kanina pa siya nakabuntot kay Monica habang nililibot ang production floor at kinakausap ang mga modelo doon. Ay basta na lamang itong hinakbot sa pagkakahanger saka tinapon sa kanyang maaga pa namang sinasalo kapag hindi ito nagugustuhan ng mga damit na pinapasa ng designer sa modelo. Gaya ng suot na isang model na may nakaschedule na pictorial ngayon. Hindi dito nagustuhan ng scarf sa leg ng babae kaya basta na lamang itong hinila iyon at saka tinapon muli sa kanya. Throw it! Sigaw ni Monica sa kanya. Di naman siya magkanda o gagana sa kakabitbit na mga naitapon ito sa kanya. Hindi niya na mabilang kung ilang damit ng hawak niya. Talagang itatapon niya ang mga yon. Sayang naman. Nakahinga siya na maluwag na sa last model na sila. Sinipat itong mabuti ni Monica. Mabuti naman at parang pumasa na sa panlasa nito ang damit ng babae. Bigla na lang umuwi ang mukha nito na mapadakaw ang mga mata sa sapatos sa suot ng model. Take those shoes off, utos ni Monica. Nahihintakutan namang mabilis tinanggal ng babae ang sapatos sa suot. Pick them up, utos ni Monica sa kanya. Oh my God, paano pa niya pupulitin yun? Nahihirap na nga siya sa mga bitbit niya. Pinandilatan siya ng mga mata ni Monica noong hindi pa rin siya kumikilos. Nagpalingalinga muna siya para maghanap na mapaglalagyan muna ng damit na bitbit. Peste, wala pa talaga siya makita mo pagpapatungan. Nati! Napaigdad pa siya sa pagbulyaw muli ni Monica. Sino si Nati? Napatingin siya sa model para nagsumiksik na rin sa clothes rack na nandun dahil sa takot na boses ni Monica. Nati ba ang name ng model? Malamang dahil parang takot na takot nga ito. Eh bakit sa kanya napatingin naman suma si Monica kung yung model ang binulyawan nito? Nati, nakikinig ka ba? Halos lalabas na yata ang nandilat ang mga mata ni Monica. Sino po si Nati, Miss Monica? Nagtatakang tanong niya. Goodness! Parang nawala na ng pasyensyang sigaw ni Monica na tinaas pa ang dalawang kamay sa ere. I told you to pick up those shoes and throw them. Tama lang ang Nati ang palayo ko sa'yo. Inis na inis lalo ang boses ng babae. Napapikit pa siya sa tinis ng boses ni Monica. Sabay pa silang napatingin sa babae nagsalita. Bigla, inayos ni Monica ang buhok nito at damit saka ngumiti na parang napipilitan sa babaeng lumapit na sa kanila. Nanlaki ang mga mata niyang napatitig dito. I haven't seen you lately, Hana. Biglang huminahon ang boses ni Monica. Ngumiti na mas matamis ang babae rito. Yeah, I just came back from London. Doon ako namili ng bridal gown ko. Hindi niya alam pero bakit parang malambing ang boses ng babae at parang naiinis naman ng tono nun.
Nakita niya ang biglang pagtaas ng kilay ni Monica habang nakatitig sa babae. I see. Bakit di kasi naman ang magiging groom mo? Masyado ka bang busy at di ka malang masamahan sa pagpili ng gown mo? Para na lang kung kasal na kayo. Well, maybe you're used to it. I will still go for a guy who would shower me with attention like Adrian. Parang mas nangiinis din ang boses ni Monica. Biglang nawala ang ngiti sa mga labi ni Hannah at nakipaglabanan na rin ng tingin kay Monica. You see, Hannah, I was really happy when you let him go. It means I already have a chance with him. I will see to it na hindi mababaliwala ang pagpapalaya mo sa kanya. Inilapit pa ni Monica ang mukha kay Hannah, tsaka tumawa ng marahan. Nice seeing you again, Hannah. Malambing na sabi ni Monica, tsaka humakbang na papalayo. Bago pa niya ito masundan, pinigilan siya ng babae na hindi man lang siya nililingon. Throw those garbage, naughty, and don't follow me. Utos ng boss, saka siya tuluyan ng umalis. Huminga pa ng malalim ang model na nasa gilid ng makaalis sa si Monica, tsaka palimitong tinignan ang natitigilan na si Hannah. Tumingin din siya saglit sa babae, saka nilagay muna sa side ang mga bitbit na damit para pulutin ng pares ang sapatos na tinanggal ng model kanina. Hindi kumilos sa kinatatayon si Anna na parang malalim ang iniisip. Bigla'y marahas tong tumalikod at nagmamadaling umalis. Tumutunog pa ang takong ng suot na sapatos ito habang papaalis doon. Grabe namang tensyon yun, biglang sabi ng model. Napatingin na rin siya rito at ngumiti ng tipid. I am Camille pala, naughty right? Pagpapakilala nitong nilahad pang isang kamay sa kanya. Ngumiti siya lalo't umiling nang abutin ng kamay ng babae. Clara ang name ko. Pagtatama niya. Ay, sira talaga itong si Monica. Dapat naman di Monica ang name niya eh. Dapat Maldita. Pabalong nasabi ng babae habang nakikipagkamayan pa rin sa kanya. Sabay pa silang nagtawanan nito. Binigyan siya ng malaking paper bag ng babae para paglagyan ng mga pinagtatapon ni Monica. Sayang naman ang mga to. Sabi niya habang pinapasa sa loob ng paper bag ang mga damit. Dalhin mo na yan sa inyo. I think kasya mga yan sa'yo eh. Hindi ko na madadala yan sa amin, Clara. Ang dami ko ng mga damit at wala na ako mapaglalagyan pa niyan. Nakangiti ang sabi ni Camille habang namimili ito ng sapatos sa susuotin. Talaga? Okay lang din na dalhin ng mga to? Namimilog ang mga matang tanong niya. Alam niyang di niya rin masusuot ang mga yon dahil sobrang sexy. Pero sayang nga kung itatapon. Oo naman. Yung assistant dati ni Maldi, binitbit naman sa kanila ang mga pinapatapon ng babaeng yon. Tumawa pa to ng bigkasin ng pangalang ipinalayo nito kay Monica. Napatawa na rin siya. Sige, salamat. Dadalhin ko na lang to. Sabi niya dito nang mailagay ng lahat ng damit at sapatos sa paper bag. Sure. Siguradong babagay ang mga yan sa'yo. Nakangiting sabi ng babae. Napatingin siya sa mukha nito dahil baka nang iinsulto at bibiro lamang ito nang sabihin yon, pero nakita niyang parang sincero naman ito sa sinabi sa kanya. Ngumiti na lang siya din ulit dito at saka nagpaalam. Nalagay niya muna sa loob ng locker ang paper bag. Kahapon lang siya binigyan ng locker na isang guard. Ayaw niya namang puntahan si Monica dahil baka may topak yon. Nakita na kaya ni Giancarlo ang bulaklak sa mesa nito? Napangiti siya habang ini-imagine niya. Nahawak ang bulaklak na bigay niya. Mapuntahan nga. Kumuha muna siya ng coking can sa vending machine saka excited sumakay ng elevator para puntahan ang office ni Giancarlo. Tuluyan na nga niya nakalimutan ng presensya ni Hannah. Nasa harap siya ng pinto ng opisina ni Giancarlo nang matigilan. Ano na naman ang sasabihin? Niya na rason kung bakit andun siya. Ilang minuto din siya nakatayo muna doon habang hawak ang dalawang kamay ang coke na bit-bit nang makarinig siya ng mga yabag na papalapit kaya't napatingin siya sa pinanggalingan noon. Nakita niya si Adrian. Hindi inaalis ang tingin sa kanya na parang takang-taka kung bakit nakatayo lang siya roon. Hindi niya ito napagkamanas Giancarlo dahil alam na niyang tukuyin agad kung sino mga ito kahit pa magkamukhang mukha-mukha ang dalawa. Nakikita niya sa mukha ni Adrian ang kaibahan nito kay Giancarlo. Isa pa, mas madalas kasi naka-t-shirt or polo si Adrian at eternohan lang ng pants. Naka-coat and tie lang yata ito kapag ito humarap sa mga kliyente nila. Binawi niya agad ang tingin dito at napatitig na lang sa soft drinks na hawak. Tumigil to sa tabi niya na makalapit. Why are you just standing there? May kausap pang kliyente si Giancarlo sa loob? Tinong nito. Wala siya nagawa kundi ang tumingin sa binata at saka niya napansin ang may bulaklak na bitbit nito. Siya naman ay ngayon ang napakunot to habang napatitig sa bitbit nito. May
Liligawan ba ito sa opisina ng ganong oras? Napatay na rin si Adrian sa tinitingnan niya at magsasalita sana ito nang bumukas ang pinto ng opisina ni Giancarlo. Sabay pang nababaling atensyon na ni Adrian sa nagbukas ng pinto. Adrian? Parang nagulat pang sambit ni Hana na nakatitig pa sa lalaki. Dahang-dahang ibinaling ni Clara ang mga mata kay Adrian at nakita rin niya na parang natitigilan ito. Parang nakamagnet sa isa't isa ang mata ng dalawa habang siya naman ay palipat-lipat ang tingin sa mga ito. Wait a minute. Bakit ganun pa rin reaksyon ni Hana kay Adrian? I smelled something fishy. Tumikhim si Clara para mahimasmasan ng dalawa kung anong mahikang sa tingin nila ay nararamdaman nila. Hana, I don't know you're here. Si Adrian ang una nakabawi. Bigla rin naman bumalik ang composure ni Hana at ngumiti ng tipid kay Adrian. Yeah, I just got back from London. Sabi pa nito at napatay na rin sa mga bulaklak na hawak ng lalaki. I see. Maikling sabi ni Adrian sa formal na tono. Siya yata ang nakakaramdam ng tensyon sa pagitan ng dalawa. May sinaseryoso ka ng babae ngayon? Nakangiting nakakaramdam ng tensyon. Natanong ni Hana na alam niyang parang napipilitan lamang ang pangiti. Napangisi si Adrian saka tinignan na din ang hawak. Na, this is for Giancarlo. Nakita ko kasi nakakaawa niyang bulaklak sa vase. It was so lifeless and lonely talaga isa lang. Marahang tumawa pa si Adrian. Ano? Nakakaawang bulaklak na bigay niya para kay Giancarlo? Marahas na bumaling ang tingin ni Clara sa binata. Nagisimara ng maningkit ang mga mata niya habang nakatingin dito. Sa kasamaang palad ay hindi naman siya napapansin ng dalawa. I saw it too. In fact, I threw it away already. It was so disgusting. Sino ba naman naglagay ng bulaklak na yun? It gave me the creeps. Paoy pa nasabi ni Hana na may pahimas-himas pa ng braso nito. Sa babae naman bumaling ang mukha niyang parang di maipinta. Talagang pinagkakaisahan siya ng dalawa. At bakit tinapon ni Hana ang bulaklak? Ay naku, napurnada na naman ng love potion number 2 niya. Anyway, Giancarlo is not here yet, but he will be back in an hour. Hindi naman maalis-alis ang malagkit at titig ni Hana. Kay Adrian, oh don't tell me na ginagawa lang nitong panakiputas ang Giancarlo niya. Kung patay na patay pa rin to kay Adrian, bakit di na lang sila ulit? Kawawa naman ang mahal niya at walang kaalam-alam. Babalik na lang ako mamaya. I'll just go to my office, Hana. Nice seeing you here. Agad na paalam ni Adrian akmang tatalikod na nang biglang hawakan ng braso si Hana. Otomatikong napatas ang kilid ni Clara sa ginawa ng babae. Abat sa harap pa talaga niya, gumagawa ng kasalanan ang dalawa ha? Ay nako, dapat na talaga niyang mabawi ang mahal niya bago pa tumasakta ng tuluyan dahil obvious naman na mahal pa rin ang dalawa ang isa't isa. Ano ang gagawin ni Clara sa palpak na namang plano niya? Baka na pa kaya siya ng paraan? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.